Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. Bago po ang lahat, nais ko pasalamatan natin si Amon Mark, ang ating pong parish vicar. Siya po ang nanguna, nagplano at gumawa ng lahat ng liturhiya po natin ngayong mahal na araw hanggang bukas po sa salubong. So maraming salamat, Amon. Ito po ang kauna-unahang mahal na araw na siya ang namuna talaga. So I ask him para maranasan mo ang maging parish priest o ikaw ang lahat ng magplano. And I think you would agree, siguro po grade niya 98. Siyempre po, para sa lahat ng organisasyon dito sa ating simbahan, lahat po na pinamumunuan ng ating mga Council of Elders, at sa inyo pong lahat, sa aming mga parokyano, sa aming mga bisita, sa aming mga kaibigan na nag-isama, nagtumulong, nagbigay, suporta sa lahat ng mga aktibidades po natin ngayong mahal na araw. Maraming salamat din po sa inyo lahat. Palakpakan po natin. At siyempre po, ang dahilan ng lahat, ang kahulugan ng lahat, at ang patutunguhan ng lahat ng ginagawa natin, pinaniniwalaan natin, everything that we hope for, ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Thank you, Lord. Salamat po. Nakamaubos po ng gabi ng kapapalakpak. So, ako po ay pumayag na kahit sabi ko sa Kapong Mark, ang lahat-lahat sana na manguna ng ating liturhiya, ako po ay pumayag na magbigay ng pumilya ngayong gabi para kahit konti po ay makapagpahinga si Father Mark. Dahil marami na pong inihanda para ngayong gabi. So, let me announce this unofficially tonight. Unofficial, Amon Mark. So, simula po next week, si Amon Mark, kasama ko po, ay mag-aaral sa Tagaytay bilang paghahanda sa susunod niyang assignment sa seminary. At habang kung wala siya at wala ako sa pag-aaral, hindi po tayo papabayaan ni Apong Seto. Nagsakripisyo po si Apong Seto. Sabi niya sa akin noong Huwebes Santo, kahit wala siyang secretary. So yung secretary po niya, ang bagong ordained na parang si Father Litoy, ang pansamantalang magtatakip po para sa amin ni Father Mark, habang kaming dalawa ay nag-aaral. Official announcements will be made later on po. Pero Lunes po, pareho na kami pupunta ng Tagaytay ni Father Mark para sa aming pag-aaral. Martes po, magsisimula ng paglingisa dito si Father Litoy. Isang bagong ordained na parang din po. Kaibigan din po natin at kasimbain ni Father Mark. So, wag po kayong maganda. Ako po'y naniniwala, ganun lang talaga ang buhay. We move on from one stage to another, from one step to another. From one parish priest to the next parish priest, from one assignment to the next assignment. From one stage in life to the next stage in life. Ganyan lang po ang buhay. At ako po'y naniniwala, ganun din ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. It is a movement from one stage to another. The Lord making a big Passover from death to life para tayo rin po ay makasunod sa Kanya. Ginawa niya ang daan, sinimulan niya ang daan ng pagtawid, ng paglipat, ng paglampas mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Noong una po, ang mga Hudyo, ganito lang ang tingin nila sa yung ginawa po natin last Thursday,
ang tinatawag nilang Passover Feast, isang malaking kapistahan po kung saan naaalala nila or wherein they remember ang paglampas po nila mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Mula sa pagkawalang bayan sa Ehipto, tungo papunta sa promised land na binigay ng Diyos sa kanila. It was a passing over, a movement from one stage of their life as slaves to the next stage as the chosen people of God. Kaya po ang banal na kasulatan, pati ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ganun po ang pananaw nila, a Passover from death to resurrection. Ang paglampas po mula sa paghihirap ng krus tungo sa kaligayahan ng muling pagkabuhay. At ang Panginoon ay ang ating modelo, ang Panginoon ay ang ating daan sa paglampas sa iba't ibang bahagi at pahina at stages at palitan ng ating buhay. Hindi lang po kapag namatay na tayo at pupunta sa langit, lagi ko nga sinasabi, malayo pa yun. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tinuturuan na po tayo ngayon, papaano tayo pwedeng maglampas, to pass over, to move from the different stages in our lives. Marami pong stages sa buhay natin that we have to hurdle. Marami at ibang-ibang stages at pahina at baitang sa buhay natin na dapat malampasan natin. We move, halimbawa po, from childhood to maturity. We move kayo from singlehood to married life. We move from middle age to old life. We move sometimes from loss, from the pain of the death of our loved ones, to accepting that they are no longer with us. We move from difficult life to medyo manawa ang buhay. We move from may sakit to ginhawa ng buhay. Until finally we move from life to death, and then move from death to new life in the Lord. Marami pong baitang stages in life that we have to move on and pass over. Ako lang po ako'y nalulungkot na makita ko ang nanay ko na parang itong huling pag-uwi ko, na parang humina na ng humina. Dati po nakakatakbo pa, nakakalakad pa. Maybe napapansin ko na halos hindi na makatayo, halos hindi na po makagalaw. Maybe she has to accept, and I have to accept. She has to move on from old age to an older age. Kung saan, hindi na kailangan tumakas, kundi payapa at masaya, uupo na naman. And how do we make that passing over like Jesus? Paano po ang pwede natin gawin para tulad ni Jesus, pwede rin natin malampasan ang iba't ibang stages ng buhay natin? Tatlo pong paraan. Unang-una po ito. May isang katotohanan na marami ang nagsasabi that the things in life that may be true in the morning may no longer be true in the afternoon of life. May mga katotohanan po, may mga karanasan sa buhay na maaaring totoo sa kinaumagahan ng buhay natin, pero pagdating ng dapit hapon sa buhay natin ay hindi na totoo. Simpleng halimbawa po, yung tawag sa akin, maaaring totoo ito at pwede nung bata tayo, pero pag tumatanda na po tayo, hindi na pwede yun. Kung hanggang 18 years old ka na, may kaklase po ako nung high school, fourth year high school na kami, nagtatamp sa akin pa siya na may kami na siya dito, para hindi siya nakalampas from childhood to maturity. Maaring totoo nung bata tayo, kapag may gusto tayo, umiiyak tayo, para makuha ang gusto natin. Pagtandaan po natin, hindi na totoo yun. Dapat magtrabaho tayo para makuha natin
Ganun din po ang buhay. May mga bagay na totoo nung bata tayo, pero pagdating sa hapon ng buhay natin, hindi na po totoo. Kamakailan lang po kinukwento ko sa iyo, halos maiyak ako. Nung tanggapin ko at harapin ko sa buhay ko, na hindi na ako pwede mag-basketball tulad ng bata ko. Na hindi ko na pwedeng pabayaan ang sugar ko tulad ng ginagawa ko noon. We pass from one stage to another. At alam po niyo, kahit ang Panginoon, ganito ang tinuturo niya. Nung buhay pa siyang bilang taong kasama natin, lagi po niyang sinasabi sa mga Hudyo, dati ang alam niyo ganito, pero ngayon ganito ang sinasabi ko. You used to say this, but I now say to you. Parang sinasabi po ng Panginoon, tanggapin natin, maaaring ang totoo noon, hindi na totoo ngayon. Noon sinasabi niyo, you hate your enemies, but I now say to you, hindi na totoo yun. Forgive your enemies. Noon sinasabi niyo, lintik lang ang walang ganti. But I say to you now, sabi ng Panginoon, pray for your enemies. Love them, forgive them 70 times 7. Upang makalampas po tayo sa iba't ibang baitan ng buhay at makarating sa kapayapaan at muling pagkabuhay ng Panginoon, may mga bagay na dapat natin harapin at tanggapin na maaaring totoo noon sa buhay natin. Pero ngayon, hindi. We have to pass over. What may be true in the morning of life may no longer be true in the afternoon of life. Amen. Kahit ang Panginoon, He has to accept that. His life on earth is over. Hindi na pwede maging totoo. He has to move on as our Lord and our Savior with His Father. So He would be with us all the time and always. Amen? Amen. Ikalawang pong paraan, paano tayo pwedeng maglampas sa iba't ibang baitan ng buhay. Minsan po nasabi ni Mahatma Gandhi, noon pa ito, lumang-luma na ito, panahon pa ni Mahatma Gandhi, there is more to life than increasing its speed. Merong mas mahalaga sa buhay kaysa minamadali ito. Hindi po natin napapansin ganito ngayon ang takbo ng buhay. Naghahanap tayo ng mas mabilis. Pinabibilis natin ang lahat. Gusto natin kagad-agad. Tingnan lang po rin yung mga cellphone at mga computers. Ay, luma na ang computer mo kapag inon mo at hindi lumabas kagad ang picture. Matanda na kapag mabagal ang computer mo. Dapat lahat mas mabilis. Pero para makapaglipat po tayo sa iba't ibang stages ng buhay, we should know how to stop once in a while. Tumigil po sandali. Ang kamatayan na nangyari sa Panginoon ay isang pagtigil. At nung naranasan ng mga alagad ang pagkamatay ng Panginoon, doon lang nila nalaman, doon lang nila namalayan, doon lang nila naiintindihan ang ibig sabihin ng Panginoon na muling pagkabuhay. Doon na nila naunawaan ng lahat ng sinasabi ng Panginoon na hanggat hindi namamatay ang isang bini, hindi mamumunga ng marami. Noon lang tumigil sila. It was only when they stopped with the death of Jesus on the cross that they began to realize ang lahat-lahat ng ibig sabihin sa kanila ng Panginoon. Ganon din po ang buhay. Paminsan-minsan kailangan tayong tumigil. Life is not about basta milamos mo. No. Ang buhay po hindi parang madaling malampasan lamang. It is not about